Magandang muli na umaga sa bawat isa sa atin. First week of December, right? Tama, no? Kaya mamaya magkakaroon po tayo ng komunyon at saka katulad ng in-announce ni Kuya Neil, paghandaan natin yung ating Thanksgiving celebration. Marami na po ang paplano ng kanilang mga Christmas parties at marami na po ang invitations ang natatanggap natin para mag-speak, mag-exhort. Kaya naman po, kailangan natin ng extra strength from our Lord. Okay? Katulad po nung nakaraang linggo, nabanggit ko, salamat po sa lahat ng mga nakaalala na isama ako sa prayer nila, papuntang Boracay, yung biyahe at saka yung pagbalik. Dahil umuulan-ulan po dito sa atin. Tapos narinig na may mataas na pagbaha sa Samar. Bagamat siya ay nasa eastern part ng ating bansa at ang Aklan naman ay nasa western part, no? Pero pagdating ko po doon, naku, napakaganda po ng panahon. Dito po sa atin ay umuulan-ulan pala. Doon po napaka-aliwalas. Napakaganda ng panahon ng pamamasyal. Ang dami pong mga foreigners, of course, pero dami rin po mga Filipinos at nagkataon yung isa kong tinuturuang school, yung ATS, na doon ako nag-focus ng pagtuturo, meron ding isang convention na kinabibilangan naman po ng mga isang seminary na pinagtuturuan ko din. Kaya pagdating ng gabi, ini-invite nila ako doon at sarap ng pakain nila, grabe, lobster. Ngayon lang ulit ako nakakain ng lobster. Kaya salamat sa Panginoon sa kanyang pag-iingat sa akin at salamat din po sa bawat isang isinama ako sa prayer, no? Dahil kailangan ko po 'yon. Dahil nung papunta talagang rocky road eh. ang lubak ba? Medyo talagang gumaganon yung eroplano namin, tumatagilig. Pero nung pabalik ay very smooth. Okay? Hanggang sa paglanding namin. Kaya thanks be to God and to Him be the glory. At muli, nais din po nating damayan yung mga iba nating mga kapatira na may mga pumanaw na kamag-anak, ano? At syempre, tulad nila Henry tsaka nila Ate Iya, okay? Tayo po ay nakikidalamhati sa kanilang sa pagpanaw ng kanilang mga mahal sa buhay. At talagang gano'n, no? Kasama talaga sa buhay yon, yung katulad na nabanggit ni Henry kanina, hindi man dumating ang Panginoon, tayo ay maaring kunin sa mas maagang panahon, kaya kailangan nakahanda pa rin tayo. At yun ang pinaka tema, eksakto, ng ating pag-aaral simula nung nakaraang linggo, yung paghahanda natin sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Whether maunang bumalik ang Panginoon o mauna tayong lumabas sa mundong ito, still dapat nakahanda tayo. Kaya yun po yung ating itutuloy na pag-aaral sa pagtuturo ng ating Panginoon sa mga crowd na nandoon. Kaya alam niyo po, habang ako rin po, habang nag-aaral ako ngayon ng mga lessons natin, nakita ko may connectivity pala may thread. Yung mga lessons na to at hindi mo pwedeng kunin out of context. Yung pong ating pag-aaralan ngayon ay parang napakalayo kumpara doon sa coming of the Lord. Pero may connection pala Yung pag-aaral pala natin ngayon, may connection din pala doon sa are you in or are you out? May connection pala sa hypocrisy. Kaya ngayon ko lang po na-appreciate. Kaya sabi ko, thank you Lord for these new discoveries sa pag-aaral ng Biblia na kung ito'y kukunin natin contextually at saka chronologically, ma-appreciate natin yung bawat turo at hindi natin makukuha ito ng out of context. Okay? Kaya yun po ang gusto ko rin namang i-share sa inyo. God has given me this opportunity to share what He has given me. Kaya naman He has taken me this far. Kaya I'm very willing to share it to everyone. No? Mamayang hapon po, isama nyo rin ako sa prayer kasi meron pong invitation dyan po sa JCC na magtuturo po ako ng about sogi o soji. Di ba, controversial yung issue na yon.
yung sexual orientation, gender identity, and expression. Kaya isama nyo ako sa prayer, pero alam ko, pag Bible ang itinuro mo, ay sigurado turn off na sa iba yon. Kaya God has given me another wisdom on how to approach it in such a way na hindi lang po Bible ang presentation natin. Even the psychological or psychiatric view of homosexuality. Nung tinuro ko po ito sa NCC, ay meron pong ibang mga teachers doon ang nag-invite sa akin na, Pastor, next year, ituro mo rin yan sa school namin. Okay? Sa ICS. Dahil kailangan marinig din ng mga estudyante yan. Dahil akala nila, natural na ngayon yung issue na yan. So, ang Panginoon po ay binigyan ako ng ganitong pagkakataon na makapag-aral at maging masipag sa pagsasaliksik at pag-aaral patungkol sa kanyang kalooban. Kaya naman, I really appreciate God's goodness. Napakabuti niya sa kabila ng may mga kulang din ako, may mga kapalpakan din ako, pero God is still there endowing me such wisdom and knowledge to share to everyone. So ngayong araw na to, mag-share ulit ako sa inyo ng Word of God na kukunin po natin sa Luke chapter 12, verse 49 to 59. Okay? So hilingan ko po ang lahat na tumayo at babasahin po natin ang mga talatang ito. Luke 12, verse 49 to 59. Ito po'y karugtong nung itinuro ng Panginoon sa atin nung nakaraang linggo about the return of the King. I have come to bring fire on earth. How I wish it were already kindled, but I have a baptism to undergo, and how distressed I am until it is completed. Do you think I came to bring peace on earth? No, I tell you, but division. From now on, there will be 5 in one family, divided against each other, 3 against 2, and 2 against 3. They will be divided, father against son, and son against father, mother against daughter, and daughter against mother, mother-in-law against daughter-in-law, and daughter-in-law against mother-in-law. And he said to the crowd, when you see a cloud rising in the west, immediately you say, it's going to rain. And it does. And when the south wind blows, you say, it's going to be hot. And it is. Hypocrites! You know how to interpret the appearance of the earth and the sky? How is it that you don't know how to interpret this present time? Why don't you judge for yourselves what is right? As you are going with your adversary to the magistrate, try hard to be reconciled to him on the way, or he may drag you off to the judge, and the judge turn you over to the officer, and the officer throw you into prison. And I tell you, you will not get out until you have paid the last penny. Manalangin po tayo. Muli, Panginoon, salamat po sa pagtatagpo mo po sa amin sa pamagitan po ng aming pagsamba sa iyo. At maging sa aming pakikinig ng iyong mga salita, katagpuin mo rin po kami ngayon, Panginoon. Turuan mo po kami, ituwid mo po kami, at nawa maging masunurin kami sa iyong kalooban. Dahil ang kalooban mo, kung amin pong susundin, ang magiging bahagi ng amin pong pagpapatunay na kami ay tunay mo ngang mga alagad, na kami nga ay kasama mo sa muli mong pagbabalik. Kaya naman, Panginoon, dalangin po namin ang pagkilos ng iyong banal na Espiritu, ang siyang tunay na magtuturo sa amin, at ikaw din po ang matatanghal sa aming kalagitnaan. Salamat po, O Diyos, sa iyong papuri, sa iyo po ang lahat ng papuri, parangal at luwalhati, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Mari na po tayong makaupo.
Nung ako po ay nasa Boracay, hindi po maalis na meron po mga banda-banda doon. Okay? At yung ilan doon ay nagtutugtugan na ng mga Christmas songs. And one time, habang inaantay ko si Sir Mike na taga CBS Asia na imimit ako para yayain niya ako sa labas para kumain. Mayroong isang restaurant dito na tumutugtog yung banda at ang tinutugtog nila pamasko na. Ang sarap pakinggan, no? Parang nostalgic ang dating. Yung bang chestnut roasting on an open fire. Pagka ganun, di ba parang, Paskong-Pasko na Lord. Siyempre, mag-isa lang ako doon. Kaya si Lord lang kausap ko. Ang sarap pakinggan. Sabi ko, yes, Lord. Alala ko tuloy nung nandito si Ate Vicky. Naku, may mga Pasko yun na talaga magyaya sa ungpin. Tapos doon po namin makikita yung kawan-kawan. Alam mo yung kawan, yung malaking lutuan na ganyan. Tapos ang lakas ng apoy sa ilalim, ano? Pero kontrolado nila yung apoy. Tapos, alam nyo kung anong ginaganon nila doon pala? Chestnuts pala yun. Sabi ko, yung pala ang chestnuts? Oo, yan. Ate Vicky. Kaya naalala ko din bigla yung mga yon. So, yes, yung apoy na ginagamit, di ba? Chestnuts roasting on an open fire. Yan. Yung apoy ay talagang may kapakinabangan yan. Okay? Sa ating pagluluto, okay? Sa pagka maginaw, yeah? Pagka nagka-campfire tayo, di ba? Ang sarap ng mga ganong may mga apoy-apoy, di ba? Pero yung apoy po, pwede rin pong maging destructive. Siyempre, pag masunog, di ba? Alala ko nung bata kami. Doon sa likod ng aming laundry, yung lalabas ka, laundry, ano yun, no? Labahan. Tapos, doon sa likod nun, may pintuan. Sa likod nun, may mga langgam na umaakyat na ganyan. Sabi ko doon sa kapatid ko, ako pamis-pasimo noon eh. Sabi ko, kumuha tayo ng kahoy, tapos lablob natin doon sa gaas, nasindihan natin, tapos sunugin natin yung mga langgam na yan. Naisip namin yun, biro mo yun, no? Sinunog namin. Ngayon, di ba sa pintuan, may hinges, okay? May narinig kami, sunog, sunog, sunog. Tol, may sunog daw. Pagbukas namin, yung bahay pala namin sa loob ang nasusunog dahil merong basahan sa likod ng pintuan na sumingit dun yung apoy at kinain yung basahan. Doon pala nagsisimula yung sunog sa bahay namin. Grabe. Takot na takot kami nung kapatid ko. Kita ko si Ate Vicky nandoon din noon. Tapos yung father ko, kitang-kita ko na buti na lang nandoon siya sa taas din noon. Tapos dire-diretso siya pambabang ganun sa hagdan. Hindi na po nakahakbang Talagang padaus-dus na lang siguro sa pagmamadali. Grabe. Tapos mga kapitbahay nagdatingan na. Ayan. Medyo naapula naman agad. Pero alam niyo po, natakot ako ng gusto doon dahil muntik-muntikana na kaming masunugan. At naalala ko, nung baby ako, nakwento ko na sa inyo, na nasunugan din kami noon dahil may mga bata sa kapitbahay na naglalaro din ng luto-lutuan. So, nagsisimula sa apoy, maliit, yan, kapakinabangan, pero pagka hindi mo na-control yung apoy, magiging destructive. Dito po sa binasa natin, may apoy din pong tinutukoy. And ito po ay may patungkol sa Lord's coming. Sa muling pagbabalik ng Panginoon. So, ano kaya yung apoy na yun? Ano? Siguro, alam na natin lahat. Destructive ba yun? O magiging constructive? So, pag-aralan po natin. But then, yung pong topic na to, nakita ko po na still, nandun po tayo sa tema ng are you ready or not? Kasi Jesus is coming again. Okay? At yung napag-aralan natin last week, how can we be ready? We must be watchful and faithful. Dalawa lang po yun, di ba? Lagi tayong maging handa, magmatsyag sa nangyayari sa ating kapaligiran,
Mamaya, mapag-uusapan din natin yun, ano? Tungkol sa pagiging observance ng mga tao sa kanilang kapaligiran. Okay? Pero, binanggit din po na kung ano ang pinagkatiwala sa atin ng Diyos habang hindi pa siya dumadating, ano man yun. Ikaw man ay mother, father, or nag-worker, or minister, or student, ano man ang ginagawa mo, be faithful doon sa gawain na binigay sa iyo ng Panginoon. Dahil sa muli niyang pagbabalik, ay magkakaroon tayo ng accounting sa lahat ng binigay sa atin ng Panginoon. So not necessarily, yung topic natin last week about being faithful is not on the talents, but on the work that God has entrusted to us. Maging masipag tayo sa muling pagbabalik ng Panginoon. At yung muling pagbabalik ng Panginoon, ay nabanggit ko na po last week, 1 in every 25 verses in the whole New Testament nababanggit. Okay? So, doon po nakita natin na napakahalaga ng pagbabalik ng ating Panginoon na dapat itinuturo sa church. Kasi kung minsan, ng mga churches, meron lang sila mga favorite topics at doon lang sila nakafocus. Kung ganitong expository ang gagawin natin, iisa-isahin natin, lahat ng topics mapag-aaralan natin. Wala tayong maiiwan. So, Jesus is coming again. Now, ang tanong nga ng malaki sa atin is, at His coming, are you in or are you out? Kaya naipagdudugtong-dugtong ko no? Mula noong tayo nag-aaral ng Luke chapter 12, untog-untog to Are you in or are you out? Dahil sa topic natin ngayon, na binanggit ng Panginoon, parang He came daw for division and not peace. Napansin niyo ba yung binanggit kanina doon? Okay, iisa-isahin natin. Pero ano ba yung context? Bakit niya nabanggit yun? Pagdating doon sa Luke chapter 12, verse 49 to 50, sabi niya, I have come to bring fire on the earth. And how I wish it were already kindled. How I wish, nagsimula na yon. But I have a baptism to undergo, and how distressed I am until it is completed. Okay? So, napanggit natin kanina na yung fire, meron din pong kapakinabangan, no? Beneficial, no? Pagluluto, campfire, ihaw-ihaw, fireplace siguro, pagka masyadong malamig sa lugar, no? Yung chestnut roasting in an open fire, pero meron pong destructive, yung sunog, yung pong fear, commotion, pagka kasi magandang fire, ay it brings warmth. Okay? Yung emotions nagiging sentimental. Pero pagka sunog, ay nako. Okay? Takot ang mararamdaman natin. Now, in this passage, fire is more on judgment. I have come to bring judgment on the earth. After telling about His coming, okay, na paghandaan natin, be ready, eto na yung sinasabi ng Jesus, judgment. Katulad ng nangyari sa Sodom and Gomorrah, okay, judgment of fire yun, di ba? Sinunog sila. Si Elijah, nakwento ko na rin ng dating nagtuturo tayo dito, na every time na pasusunduin siya ni King Ahab, alam niya na huhulihin lang siya ng mga yon. Okay? At sinasabing siya ay propeta, sabi niya, kung ako talagang tinuturing yung propeta, dumating nawa ang apoy ng Diyos sa inyo, ay talagang nasusunog sila. Hanggang ngayon, last batch, nagmamakaawa. May pamilya po kami, wag naman sanang ganun. Okay? Kami po'y napag-utusan lang. So, fire consume every sinners. Lahat po ng makasalanan ay sigurado tutupukin ng apoy. Mula po sa mga prophets, kay Isaiah, kay Jeremiah, Ezekiel, kay Joel, kay Amos, kay Malachi, lahat po sila, they are talking about fire. Pag pinag-usapan ng
fire, it talks about judgment. Fire is linked to the power of God and also His instrument for divine judgment. Okay? So, ang nakakapagtaka, ang sinasabi niya dito, how I wish it will already kindled. Para bang, para bang, ang, para bang, zelo si Lord na magsimula na yung fire na yon. Okay? Magsimula na. Para bang, if He's going to bring judgment to the sinners, no? Para bang, sinasabi natin, ganun ba ang Diyos? Ganun ba ang Diyos? Hindi ba God is love? Yun na nga, no? Kung minsan, isang portion lang ng mga passages sa Bible ang ating tinitake to give emphasis that God is love, which is true. Pero hindi rin natin dapat tanggalin that also God is just. May justice po. No? Okay? So, simple lang po ang sagot doon eh. Bakit ganon? Parang gustong-gusto ng Diyos na to bring fire on the earth na. Okay? Ang problema, yung fire na yon is of course for those who are apart from God, who rejects Him totally. Yun talagang ayaw sa Kanya at binigyan na niya ng opportunity na makilala siya, katulad ng mga nakaraan nating mga pag-aaral, nagpapakahayag na siya kung sino siya, and then, they still reject Him. Okay? Kaya nga po, ang Panginoon, in order to establish the kingdom of God sa muli niyang pagbabalik, naku, nakakalungkot pong isipin, pero sinners must be punished and sin eliminated. Okay? Kaya nga sabi niya, how I am distressed until now. Okay? Na hindi pa completed to kasi I have a baptism to undergo. Alam naman po natin yun. No? Pag sinabing bautismo, yung pong bautismo ng kamatayan. The baptism of death. Okay? Na kailangan niyang harapin. And that is giving His life for everyone to believe in Him. Na He's the Savior. Pero hanggat hindi nangyayari yon, ay talagang sisimula pa lang itong judgment na to. Now, pag nangyari na yon, kasi during that time, buhay pa siya, di ba? Pag nangyari na siya ay napako sa krus at naipagkaloob na niya ang kanyang buhay, everyone either will receive or reject Him. So doon na ngayon papasok yung tinatawag na fire for those sinners. Kaya nga doon pumasok nung sinabi niya yung sumunod na talata sa verse 51. Do you think I came to bring peace on earth? No, I tell you, but division. Na. Okay? Andito ako dumating na ako, parang sinasabi ng Panginoon. Pagkatapos pinagkaloob ko ang buhay ko para sa inyo, ang sino mang sasampalataya, yan, you are in. Pero yung mga hindi sasampalataya, you are out. So makikita natin, there is still division talaga. There is division. Now, binanggit pa niya yung division na yung sinasabi dito na division, no? From now on, there will be 5 in one family against each other. Lahat sila rumble-rumble. 3 against 2, 2 against 3. At yung father against son, son against father, mother against daughter, daughter against mother, mother-in-law against daughter-in-law, and daughter-in-law against mother-in-law. Makikita natin may division talaga. At sa sitwasyon na to, yung peace na pinag-uusapan dito is not about magkaroon ka ng kapayapaan in circumstances. Kasi ako, halimbawa po, nung ako'y umakyat na ng eroplano namin, okay? At medyo rough road. Tawag ko doon, rough road, no? Pero siguro kasi umaano sa mga ulap, no? Hanggang nung umibabaw na, yon, medyo maaliwalas na yung takbo ng eroplano namin. Pero habang nandito siya sa ulap, rough road talaga, no? Hahawa ka, talagang magpipray ka, eh. Tapos sasabihin mo, you are my peace, Lord. Kasi anytime naman nakunin tayo ni Lord,
alam natin kung saan tayo pupunta, di ba? So may kapayapaan tayo. But that's in circumstances. May kapayapaan tayo. Nung nangyari po dati yung Mindiola Massacre, nandun po ako na sa may bandang rekto at doon po nangyari kaganapan talaga, nandun yung mga barilan. Pero may kapayapaan po ako sa aking puso nun. Okay? Walang takot, walang fear, but more of peace. So may sinatawag tayong peace in circumstances. Pero dito sa sinight ni Jesus, it's more of peace when it comes to relationship. Yung pong pakikipag-ugnayan natin. Why? Yung division relational So yung peace na tinutukoy niya dito is about relationship. Kaya nga po yung salitang peace o kapayapaan. Diba sa ibang mga religion talagang may batian sila na peace be with you. Peace be with you. Naway maranasan mo kapayapaan na pinagkakalob sa iyo ng Diyos. Alala ko nung araw pag nagsisimba kami nung araw, lalo madaling araw, pagandahan ng damit yan. Pagkatapos, pagdating ng peace be with you, may peace be with you, peace be with you. Tapos nakita niya yung kalgalit niya, peace be with you, peace be with you. Di ba? Hindi, lalampasan niya yun lalampasan niya yun. Naku, kami nasa choir kaya para mga marites Wala pang marites nung araw, pero tingnan natin kung magbabatiin yung dalawa. Okay? Kasi alam namin, medyo may magkakagalit sa loob ng simbahan. Kaya, it's more of, yung peace dito is more of relationship. Pero how can we reconcile yung sinasabi dito na do you think I came to bring peace on earth? No. Division. Kaya yun po yung ginawa kong title, Division, not Peace. Pero pag-aralan po natin, yung mga nag-research po ng mga Bible passages on peace, sa Isaiah 9 verse 6, di ba? For unto us a child is born. Ayan, di ba? Pasko yan, na message. Pamaskong message yan. Kaya nga, sa simbang gabi ng isang local church natin, actually, kila Pastor Dindo, invited ako. Meron silang simbang gabi every Wednesday before the Christmas. Yan. At regularly, ini-invite nila ako. Baka ito i-share ko about peace. Kasi medyo dapat matuwid tayo kung ano ang pagkakaalam natin sa salitang peace. Dahil sa Isaiah nga naman, binanggit doon, for unto us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulder, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. O di ba tinawag si Jesus, Prinsipe ng Kapayapaan. Pagkatapos, binanggit din sa Ephesians chapter 2, verse 14, He Himself is our peace, referring to Jesus. Siya ang kapayapaan natin. And 2 Thessalonians chapter 3 verse 16, now may the Lord of peace himself give you peace at all times and in every way. Diba? Parang prayer request yun. Nawa ang Panginoon ng kapayapaan mismo ang magbigay sa iyo ng kapayapaan sa lahat ng oras at sa lahat ng panahon, sa lahat ng paraan. Maranasan natin tong kapayapaan na to. Kaya parang magiging contradictory dun sa sinabi ni Jesus sa Luke chapter 12. So balikan natin yung parang parang natin i-reconcile the seemingly opposing idea of peace. Kasi binanggit sa Luke 12:51, do you think I came to bring peace on earth? No, I tell you, it's not peace, but division. Paano natin ito i-reconcile? Then sa Ephesians chapter 2, verse 14, na He Himself is our peace. Napansin ko po, meron kaya dalawang uri ng peace? Yung peace na gusto natin o alam natin,
At yung peace na talagang tinutukoy ng Biblia, yung shalom, yung dulot ng Diyos, baka yung alam nating peace, hindi pareho nung peace na nasa isip ng Panginoon o kapayapaan na nasa isip ng Diyos. Kasi binanggit po niya sa John chapter 14, verse 27, peace I leave with you. My peace I give you. I do not give to you as the world gives. Kung itutuloy po natin yan, I do not give to you as the world gives you peace. So, meron tinatawag na world peace na maaring hindi yun ang biblical peace. God's peace. Okay? So, baka mamaya, yung iniisip nating kapayapaan ay hindi yun ang kapayapaan na itinuturo ng Biblia. So, ano ba yung world peace na tinutukoy? Di ba nauso yan, di ba? Sa mga pageant. Naging joke time lang yon. Na every time na tatanungin sila kung anong gusto nilang gawin sa mundo, world peace. World peace. Okay? So, anong pagkakaintindi natin pagka gusto nating mangyari ang world peace? As far as humans are concerned, world peace refers to stopping war. Ayan. Pagka huminto ang giyera sa Ukraine at saka sa Russia, sa Israel at saka sa Hamas, ayan, merong world peace. Huminto ang giyera. Yun ang pagkakaalam natin, di ba? It is the absence of conflict. At pagdating sa relationship, ang pagkakaalam natin sa peace is evading or escaping the issue. Huwag na natin pag-usapan yan. Okay na yan. Okay? Para sa ganun, mapayapa tayo. Is this the kind of peace that God offers? Kasi yung isa, medyo malaki yun Stopping war. Okay? Or absence of conflict. Or relationally, evading or escaping the issue. Para hindi na tayo mag-away, wag na natin pag-usapan yung mga issues natin. Anyway, kailangan natin mapayapa tayo sa isa't isa. Is that the biblical kind of peace? Or is it the peace that we want to demonstrate? But is it biblical? Is it the peace that God wants us to experience? Kaya baka sinasabi niya dito na I did not come to give you peace. Baka yung world peace na tinutukoy doon sa binabanggit ni Jesus kanina. Do you think I came to bring peace on earth? Samantalang doon sa sa Luke, binanggit din niya, sa kapanganakan ng ating Panginoon, Peace on earth. Di ba? Pero bakit binabanggit niya dito, I did not come to bring peace? Baka naman kasi, yung peace na nasa isip natin is the world peace. Itong nasa isip natin, hindi itong uri ng kapayapaan ang gustong iparating sa atin ng Panginoon. Kundi ano yung kapayapaan na gusto niyang iparating sa atin? Ano yung tinutukoy na shalom? Sa Hebrew word. Hebrew word po yung salitang shalom. Ano yung peace na yon? It is not when they greet one another. Shalom, it is not may you have no war. Hindi yon. Kundi may you have all the goodness God can give. Nawa, hindi yung wala ka sanang maging kaaway. Kundi maranasan mo lahat nawa ang kabutihan ng ating Diyos. Now, pagdating po sa Psalms 85 verse 10, peace and righteousness kiss each other. Yung po sinabi doon. Ang pagiging matuwid at ang kapayapaan, ang katuwiran at ang kapayapaan ay parang naghahalikan, okay? Or magkalapat sa isa't isa. Hindi mo pwedeng tanggalin yung katuwiran at magkaroon ka lang ng kapayapaan. In order for us to experience peace, we must experience righteousness.
ang pagiging matuwid. So, in the Old Testament, alam nyo, no? Peace cannot be achieved without justice. Patulad halimbawa sa mga korte-korte. Di ba? Hindi maalis ng isang tao pagka siya ay nagdemanda ng isang tao, kailangan sabihin mo kung ano yung dahilan, ba't mo siya dinidemanda. Upang nang sa ganoon, mapatunayan na nagkasala ka nga. At pagka ikaw ay tinanggap mo yung parusa doon sa kasalanan na yon, ayon, yung tao na nasaktan mo, magkakaroon ng kapayapaan. Tama? Sa korte nangyayari yun. Kaya nga sa Old Testament, peace cannot be achieved without justice. Kailangan may hustisya. Kaya nga, as far as the Bible is concerned, peace is not only the absence of conflict, but more of having the presence of righteousness. Peace is not simply stopping the war, but more of creating justice. And peace is not simply evading or escaping the issue, but dealing with them. Doon lang magkakaroon ng kapayapaan ang isa't isa. Hindi magkakaroon ng kapayapaan ang offender at saka offended kung halimbawa hindi ma-deal yung relationship nila by dealing the issue, facing it and dealing with it. Para sa ganon, yung isa, makita ng isa, yung offender, makita niya yung kasalanan niya, mag-repent siya, at yung isa, magpatawad. Diba? Yun ang magkakaroon sila ng kapayapaan. Pero yung halimbawa yung offended, ayaw niyang sabihin dito, at ito, ayaw din mag-repent. Dahil hindi niya alam kung anong kasalanan eh. Ito naman, hindi rin niya mapapatawad kasi hindi nagsusorry. So, walang kapayapaan doon sa relationship na yon. Okay? So, the same is true with our relationship with God. Sinabi ng Diyos na offend ako sa inyo. Bakit siya na-offend sa atin? Kasi lumayo kayo sa presensya ko eh. Hindi kayo naging mas... Sinabi niya yon. Kaya tayo, ay sorry Lord, we repent. And then, okay, pinatatawad ko na kayo. Kaya magkakaroon tayo ng kapayapaan with our God. Dahil na-deal yung issue. Okay? So, hindi pwede sabihin nila, na-offend nyo ako, pero dahil ako'y Diyos, patatawarin ko na kayo lahat. Dahil ako'y mabait naman. May justice. May justice. Tayo naman na offender, ay sasabihin natin, ay Lord, yung ba, sorry Lord ha, may repentance. So, peace, as far as the Bible is concerned, is not evading or escaping the issue, but dealing with them. Hindi pa pwedeng, patawarin mo na lang kung ano man nangyari. Hindi, na-offend ako eh. Kahit na humingi ng patawad, kung halimbawang hindi naman willing yung isang magpatawad, walang mangyayaring kapayapaan. Or kahit sabihin ng isa ang kanyang kasalanan, kung hindi naman magre-repent yung isa, wala ring mangyayaring kapayapaan. Okay? Peace, biblical peace, is not escaping or evading the issue, but dealing with them. Sa atin pong magkakapatid, wala po nakikitang problema doon. Kung sasabihin natin ng bawat isa yung mga offenses natin at humingi ng patawad yung offender at magpatawad yung offended. Kung minsan, meron na ako nakikita eh. Nag-sorry yung isa dahil na-offend yung isa. Yung isa, walang comment. Nagpatawad kaya siya? Walang kapayapaan doon. Okay? Kaya nga po, in order for us to experience biblical shalom, peace, we must not evade the issue, but rather deal with it. Okay? Whether sa family yan, sa church, sa office, sa school, diba, katulad nitong Sabado, okay? Nagpark ako doon sa dati kong pinaparkan, na kung saan, yung pinaka-parking area nung bangko, hindi maalis na yung puwet ng kotse mo nakalitaw sa kalsada. May portion na nalilitaw sa kalsada. Nagtuturo ako ng 1 to 3. Nung matapos ako magturo, may isang estudyante, Sir, sa inyo ba yung Altis? Sabi ko, oo. Naku, sir, kung ilang beses po binabalik-balikan ng pulis dun sa baba. Bakit? May violation daw. Anong violation? Kayo nilang po magtanong. So, bumaba ako.
Tapos sabi ko, ay sir, ako po yung may-ari nito. Uy, kanina pa kita inaantay, ang tagal-tagal. Sabi ko, sir, pasensya na kayo, pero kasi meron po akong klase ng 1 to 3. Eksakto 3:05, nandun ako sa baba na. Sabi ko, ano po ba yung offense? Ayun, tinanong ko. Alam mo, violation na ikaw magpapark na yung dulo ng kotse mo ay nakalitaw na sa kalsada. Naku, sorry sir. Sinabi sa akin kung ano offense ko. Hindi pa pwede titikitan na lang niya ako, di ba? So, kailangan malaman natin, ano ba yung offense? In order for us to have peace. So, sabi niya, ito kasi, ay, ganun po ba? Sorry po sir, kasi dati na po kami nagpapark dito, wala naman po sumisitang ganyan. Pero alam mo ba yung, ano na yun, violation na yun? Yes sir, narinig ko na po yun. Pero kasi nga, siguro nasanay ako na hindi ko naman, wala naman nanguhuli. Okay, sige sir, titikitan kita. Sabi niya nga, sige po sir, humihingi lang po sana ako sa inyo ng pasensya. Hindi ko na po uulitin. Pero kung titikitan niyo po ako dahil may kasalanan ako, okay lang po yun. Sige sir, tikitan niyo lang po ako. Ganon. Di ba? Aminado ako na may kasalanan ako. Kasi, pinakita mo sa akin kung ano kasalanan ko kung hindi mo ipapakita sa akin, paano ko aminin? Anong kasalanan ko? So, for us to have peace, sabihin mo, yung may violation, yes sir, okay, aminado po ako sir, sige po. Humingi lang ako sana ng pasensya, hindi ko na po ulitin, pero tikitan nyo na lang po ako. Nung sinabi kong titikitan na lang niya ako at humingi ako ng pasensya sa kanya, sabi niya, sige, wag mo na uulitin ha. Next time, hanap ka na lang ibang maparkingan mo. Sige sir, salamat po ng marami. And the Lord bless you. Sabi ko doon sa ano. Kasi alam din nung police na ako'y nagtuturo doon sa Bible school. And the Lord bless you. So nagkaroon kami ng kapayapaan. Okay? So kung, alam niyo, isang tip ha, pagka tayo'y nahuhuli, wag po tayo makikipagtalo kahit tayo ang nasa tama. Sila kasi nasa authority, pupunta ka talaga sa MMDA para sa adjudication board nila para i-contest pa yung ano mo, yung violation mo na hindi violation. Ay naku, naranasan ko po yun. Ang laki ng oras na nawala sa akin. Kaya nga, kung aminado tayo na may violation, tanggapin na lang natin. Tip lang yun. Pero the same is true when it comes to biblical peace. Kaya sinasabi ni Jesus, I have not come to bring peace. Bakit? Baka yung peace na alam natin, world peace, hindi biblical peace. Even our Lord Jesus Christ created conflict. Okay? Sa Luke 23, verse 4 to 5, Pilate announced to the chief priest and the crowd, I find no basis for charge against this man, but they insisted. Ayun. Okay? He stirs up the people all over Judea by his teaching. So, nagkaroon ng conflict sa mga Judean people about the teaching of Christ. Kaya ano nangyari sa kanila? Kahit si Jesus, because of his teaching, ay nagkaroon ng kaguluhan. And even Paul created riot sa Acts chapter 17, verse 5. But the Jews were jealous, so they rounded up bad characters from the marketplace, formed a mob, and started a riot in the city. They rushed to Jason's house in search of Paul and Silas in order to bring them out of the crowd. So, ganun po nangyari, no? Even Jesus, even Paul created riot or conflict. Now, naalala niyo yung kinikwento ko sa inyo nung isang dati, no? Yung about hypocrisy. Si Paul at saka si Peter kasama mga Gentiles, pero nung dumating yung mga brothers from Judea, mga Judaizers to. At ang alam ng mga Jews, hindi ka dapat nakikihalubilo sa mga Gentiles. So si Peter, medyo umiwas sa mga Gentile. Pagkatapos, nakipagkwentuhan lang siya doon sa mga Judean brethren. Na, ano ginawa ni Paul? Kinonfront niya, Paul, Peter, may kasalanan ka, mali ang ginagawa mo. Okay? So, merong confrontation. Pero of course, yung confrontation in such a way na ang target is reconciliation. Okay? Reconciliation. Yun ang pinaka-target. In order for us to experience true peace. Biblical peace. Kasi baka world peace ang nakikita natin. Takas lang tayo, iwasan natin, para hindi na tayo magkagulo. Pwede naman pag-usapan
Pwede naman magsorihan Pwede naman magpatawaran. Okay? Sabi nga, di ba, napag-aralan din natin last time, if a brother sins against you, go and show him his fault. And if he listens, you won him over. So may repentance, may forgiveness. Pero unless walang repentance and walang forgiveness, there will be no peace. Just like our salvation. If we do not repent of our sins, we will not be forgiven. May justice po ang Diyos. Hindi pa pwedeng, hindi ka nag-repent, pero dahil ako ay mahabagin, dahil ako ay Diyos, patatawarin kita. May repentance na kailangan. Kaya nga nung si Peter nagpipreach, what shall we do then? Nung sinabi niya na si Jesus na pinako ninyo, siya ang Messiah na binigay ng Diyos. What shall we do then? Repent and be baptized. So pero kailangang repentance on the part of the offender. And of course, forgiveness on the part of the offended. Siyempre, gusto kasi natin maging peacemaker tayo Gusto natin mapapayapa ang ating relationship sa isa't isa Sabi nga ng Matthew chapter 5, blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. Pagka ikaw ay ginagamit ng Diyos para huwag na kayong mag-away, magkasundo na, hayaan nyo na yun, issues na yan, magpatawaran na lang kayo. Okay? Peacemaker tayo nun. Alam niyo po, sa Bible, or sa mga Bible scholars, napulot ko to sa mga Bible scholars, peacemaker is not synonymous with peacekeeper. Okay? Ang peacekeeper po, ang pagkakaiba nila sa peacemaker, the peacekeeper, they succeed only in not causing trouble. Nagtatagumpay sila na wag nang magkaroon ng kaguluhan. They won't allow threatening and dangerous situation to develop. Their defense being that for the sake of peace, they do not want to take action. Wag mo na sabihin sa kanya yung kasalanan mo, patawarin mo na lang siya. Doon sa taong na-offend, hindi mapapayapa yon. Kasi kailangan sabihin niya ang kanyang, ang offense na nagawa sa kanya. Okay? Pero for the sake of peace, hindi ko na lang sasabihin para sa ganun. Ito na lang ako, makikipagbat. Sooner or later lang din, makakalimutan naman yung issue na yan. Mawawala na yan. Yun ang peacekeeper. And sooner or later, pwedeng mag-rise up ulit yun. Bumalik ulit yun. Yung galit na yon. Okay? Pero yung peacemaker po, they are not avoiding the issue. Jesus did not avoid the issue. Kinonfront niya talaga yung mga tao. Okay? They dive right in the middle of it and trying to bring about a righteous solution. That is what Jesus did. Okay? Makasalanan ng tao, gayon ang ginawa ng Diyos. Makasalanan ng tao, okay, Jesus, punta ka sa baba. Ikaw ang sumagot ng kasalanan nila. So makikita po natin, God is true peacemaker. Pero human are trying to be peacekeeper. The Bible is not, at the peace of the Bible is not achieved in evading issues, but facing them and effectively dealing with them. So now, Jesus is saying, however, much He intended to bring peace. Kahit na gaano gusto ng Panginoon na magbigay siya ng kapayapaan, He has in fact brought the sword of division. Because many then and now reject true peace. And we established our own way to keep peace rather than make peace with God's view of peace, thus causing divisions rather than true reconciliation. Alam niyo po sa pamilya namin na experience na po namin yon, na pagka may kasalanan, kahit kami, no, na mga magulang, talagang magsusorry. Or kung may kasalanan, sasabihin, parang sa gano'n, ay sorry. Magkakaroon ng repentance, magkakaroon ng forgiveness, at magkakaroon ng true reconciliation. Hanggat wala yon,
hindi po magkakaroon ng true reconciliation or true peace. Na sana yun ang gustong ipaabot sa atin ng Diyos. Yun ang gustong ipaabot sa atin ng Diyos. Kaya nga, at His coming, are we in or are we out? Nung sabihin ng ating Panginoon, do you think I came to bring peace on earth? No, I tell you, but division. Alam niyo pong pinaka-resolution ng ating Panginoon dyan? Let us make peace with our God. Makipagkasundo tayo sa Kanya. Tandaan po natin, yung sinabi niya kanina sa Ephesians chapter 2, verse 14, He Himself is our peace. Isang portion lang po yun. May connection po, may sumunod pong talata doon. Who has made the two one and has destroyed the barrier. Ayun, tinanggal yung barrier, yung dividing wall of hostility. Pagka kasi may conflict, pag may war, may mga issues, magkahiwalay ang tao, ang mundo, ang bansa. Pero pagka tinanggap natin siya as our peace, He will destroy that barrier. How? By making peace with God and applying the biblical peace that God wants us to achieve. The offended, show him his fault. The offender, repent. Then the offended, forgive. Then that will be true peace. Okay? Kaya nga po sa mga relationships natin, okay? Alalahanin po natin yung biblical approach. Every time we do the biblical approach, we will never go wrong. Katulad nga po sa pagtutuwid. Halimbawa, may ginawa sa akin si Neil na hindi maganda. Ako muna kakausap sa kanya. Hindi ko muna ipangangalandakan sa iba yon. Neil, alam mo, na-offend ako sa iyo eh. Biblical yun. Pagka kinuwento mo na sa lahat, damay-damay na yan eh. Ikaw muna kausapin mo muna si Neil para magkaroon kayo ng kapayapa. Yun po yung making peace with God. Akala kasi natin we have now peace with God kasi we have received Him as perhaps Savior. Pero as Lord, paano mo masasabing you have received Jesus as Lord? You will obey His word. At anong word niya? Pagka si Neil nagkasala sa akin, if a brother sins against me, I will go and show him his fault. Yun ang word niya eh. Pag nag-listen si Neil, nag-repent, okay, patatawarin ko, then you have won the brother over. Pero hindi, pagka ayaw pa niya makinig, magsasama ako ng iba. Ang nangyayari, sinama na natin yung iba bago natin sabihin sa kanya yung offense. Okay? That is not making peace with the brethren. Yeah, sinasabi ng iba, may kapayapaan na ako sa Diyos. Kasama yon sa kapayapaan sa kapwa mo. Love God, love your neighbor. You cannot say you love God whom you have not seen if you do not love your neighbor whom you see. Sinabi din ni John yon sa kanyang letter. Again, hypocrisy yun. Mahal ko ang Diyos, pero hindi ko mahal ang kapwa ko. Kahipokrituhan yon, katulad ng sinasabi. Kaya nga, untog-untog ito eh. It's all about hypocrisy. Bakit? Pagdating sa verse 54 and verse 55, Jesus said to the crowd, when you see a cloud rising, di ba, binabangkit niya kanina, yung tungkol doon sa division. Okay? Pagkatapos ngayon, nagbikwento siya ng isang parable. Kayo, pagka nakita ninyo na umiihip ang hangin mula sa kanluran. Okay? Ang kanluran dito, no? Hindi. Nalito tuloy ako. Is dito sa kanan. Dito pala. Pagka humihip ang hangin dito sa kanluran, uulan yan. Alam nila yon ha? Pagka umihip ang hangin dito sa south, ay iinit yan. Anong sabi ni Jesus sa kanila? Mga hipokrito, kaya nyo palang alamin kung ano nangyayari sa mundo, sa kapaligiran nyo, sa hangin, pero hindi nyo nakikita, na-interpret kung anong talaga ang tunay na dapat na pinagkakabalahan nyo. And it's about relationship with Him, making peace with Him. Okay? Ang dami nyong alam pagdating sa mundo. Okay? Pero pagdating sa making peace with God, kulang kayo doon. Yun ang sinasabi niya sa crowd. Yung una, sinabi niya itong
Itong hypocrisy na to sa scribes and Pharisees. Sinabi nga niya sa kanyang mga disciples, mag-ingat kayo sa libadura ng mga Pariseo, which is hypocrisy. Mag-ingat kayo dyan. Ngayon, sa crowd na niya sinabi, he said to the crowd, hindi lang pala yung mga Pharisees, ang hypocrisy, ang hypocritical, kundi pati yung crowd. Okay? So, inconsistent kasi sila eh. Okay? Alam nila kung paano ang takbo ng mundo, pero hindi nila alam kung anong tunay na sitwasyon ni Jesus, na siya ay Diyos, na siya ay dapat pananampalatayanan. Ang dami ng pinakita ni Jesus na miracles, and yet you do not believe. How can you interpret the present time? Although sinasabi niyo you can interpret what is happening around. Okay? So, si Jesus andun na. Pinakita na niya lahat. Okay? Kaya nga po, sana wag tayo matagurian ng ating Panginoon na hypocrites tayo. Kasi, ang dami nating alam pagdating sa mundo, pero pagdating sa making peace with God, wala tayong alam. Hindi natin alam kung paano. Okay? Samantalang, yung presence ni Jesus, presence of the Messiah na. Lahat ng sinasabi ng mga propeta nila noon, ito na ang patunay na si Jesus ay Diyos. Pero hindi pa rin nila matanggap si Jesus bilang Diyos, bilang Panginoon, bilang tagapagligtas, bilang Messiah, bilang Kristo. Kaya ano nangyari? Tawag sa kanila ni Jesus, hypocrites. Okay? It is only Jesus who can save us. And making Him Lord is part of our salvation. Not only making Him Savior. Okay? Naku, ang ganda nito. Sa susunod na linggo, andun po ang resolution on how to make peace with God. Kaya hinati ko na po kasi baka masyado magiging mahaba. How to make peace with God, nandun po sa susunod na linggo na topic natin. Kaya, na-appreciate ko nung gusto yung pagkakakonect ng bawat verses. Si Jesus, storyteller, nagsasabi siya, at bawat kwento, may connection pala. I really appreciate nung sinasabi ni Jesus dito. Kaya nga sabi niya sa last verses, sa 57 and 59, why don't you judge for yourself what is right? Kayo musga, ano ba tama? Kayo ba ay pupunta? Are you going with your adversary to the magistrate? Papunta ka sa isang hukuman? Kasama mo kaaway mo? As are you going, try hard to be reconciled to him on the way. Habang papunta kayo sa hukuman, nung kaaway mo, makipagkasundo ka na. Bakit? Pagka hindi ka makipagkasundo, he may drag you off to the judge, and the judge turn you over to the officer, and the officer throw you into prison, and I tell you, will not get out until you paid the last penny. That is judgment. That is judgment. Kaya habang papunta pa lang kayo sa hukuman, another parable yun. Na kinikwento niya sa crowd. Habang kayo papunta pa lang sa hukuman, makipagkasundo ko na. Doon ko po kinuha yung topic na make peace with God. Because God is our judge. Sooner or later, He will come as judge and king. Makipagkasundo ka na sa ating Diyos. At bahagi ng tinuturo sa atin ng Panginoon, pagka tayo nakipagkasundo sa Kanya, dapat makipagkasundo din tayo sa ating kapwa. Baka mamaya, hindi natin gawin yon, dalhin tayo sa hukuman at makulong tayo. Metaphorically, no? Parable yon. Part ng parable na sinasabi ni Jesus. It is only Jesus who can give us forgiveness. Kaya nga, we must reconcile with Him bago pa siya dumating. O bago niya tayo datnan, o bago tayo makipagkita sa Kanya, reconcile to Him. Sa mga tao po, no, sa mga nakikinig sa atin, ng mga nanunood,
at mga nakikinig ngayon, kung hindi pa po tayo sold out sa ating relationship sa Diyos, pwede naman po natin gawin yun eh. Lord, gusto ko na pong sumuko sa inyo. I want to receive you as my Savior. And I want to be your follower. I really want to make you my Lord. And I do believe God will enable us as we accept Him, receive Him in our hearts, okay? As we repent from our sins, God will give us the Holy Spirit, and the Holy Spirit will convict us of our sins, will convict us of righteousness, and of justice. Kaya nga, meron po tayong magkakaroon tayo ng kapayapaan. Okay? Magkakaroon tayo ng kapayapaan. Kami po mga pastor, kahit kami, pagka hindi kami nagkakasundo, ay kailangan magharapan kami, mag-usap kami at magsabihan kami. Okay? Para sa ganun, magkaroon ng kapayapaan. Kasi natural po ito. Natural ito at napakasimple kung minsan ng mga issues, pero pinatitigas natin ang ating mga puso. Patigasan ng puso, yung ba ang kalooban ng Diyos? Pag matigas ang puso natin, the more we will not have peace. Okay? Kaya nga, yun po ang sabi ng ating Panginoon, reconcile before you go to the final judge. Reconcile with Him. Make peace with our God. Make peace with our God. As a challenge to every one of us. During His first advent, His birth, okay, na ipinagdiriwang natin ngayon, lalo na sa pagdating ng Kapaskuhan, Jesus came to save us and be our Lord. At His second coming, He will bring the sword and divide humanity, whether we are on His side or not. He will come as judge and king. I pray everyone who is now listening, put our trust in Him now. Follow His lead. Really make Him as Lord. And we will never fear at His second coming. Hindi tayo matatakot kung anong oras man siya dumating or kung tayo'y mawala man sa mundong ito, hindi tayo matatakot. Why? Because we have already reconciled and made peace with our God. And that way, yes, God will bring judgment, division to humanities because there are some who will trust Him, there are some who will reject Him. Nawa ang bawat isang nakapakinig ay magsilbing gabay ito kung anong desisyon natin sa buhay. Hindi ko po pipilitin ang bawat isa. Tanggapin mo si Jesus. It's your choice. It's your decision. And sooner or later, we will face our judge. May He count us worthy at His second coming. Manalangin po tayo. O Lord, salamat po dahil minsan pa tinuruan mo kami at tinuwid kung ano ang iyong kalooban pagdating sa kapayapaan, sa tunay na kapayapaan. Hindi yung kapayapaang alam namin o gusto namin na hindi naman talaga humahantong sa totoong kapayapaan. Salamat po, Panginoon, dahil minsan pinaalalahanan mo kami na higit sa lahat, sa iyo muna makapagkasundo. Magkaroon muna kami ng kapayapaan sa iyo. At kapag ikaw ay tinanggap na namin bilang aming tagapagligtas at Panginoon, kung magiging masunurin po kami sa iyong mga kalooban,
makakaranas din po kami ng kapayapaan sa aming mga puso. Salamat po, O Diyos, sa pagtutuwid mo. At nawa itong mga tinuturo mo ang maging prinsipyo namin sa buhay. At hindi yung makamundong prinsipyo na maaring akala namin okay pero hindi naman pala yon ang itinuturo mo. Just to achieve peace. But then, Lord, you have your own description of peace. Nawa, Panginoon, maragawa po namin ito. Being your servants. Salamat, Panginoon. Gusto pa namin, Panginoon, dalangin ko po, O Diyos, na ang bawat isang naririto ngayon at bawat isang nakikinig ng iyong mga salita ay makipagkasundo sa iyo. Sa mga oras na to, magsuko ng kanilang buhay sa iyo. Tanggapin ka bilang Panginoon at tagapagligtas at higit sa lahat, Panginoon ng buhay. Susundin namin ang kalooban mo at hindi yung aming pansarili lamang upang makita namin sa aming mga sarili kung tunay nga kaming mga alagad mo. Huwag mong pahintulot, Lord, na merong iba mag-aakala na sila'y makakasama sa iyong kaharian kung hindi naman kami sumusunod sa iyong kalooban. Huwag mo pong pahintulot na mangyari sa aming buhay yon, Lord. Dahil ayaw po naming higit sa lahat ang marinig na lumayo kayong mga hindi sumusunod sa aking kalooban. Patawarin mo po kami, Panginoon. Dahil baka matukso kami, madaya kami ng kaaway na akala namin dahil tumatawag kami sa iyo ng Lord, Lord, makakapasok kami sa iyong kaharian. Sinabi mo, Lord, not all who says, Lord, Lord, shall enter the kingdom of God, but those who does the will of your Father. And this is your will, O God, that first of all, we make peace with you. We make peace with you. At untog na rin po yun. Magiging untog na rin po that we have to make peace with the neighbors, with the brethren. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Salamat po.